Hallelujah. Salamat kayo, Lord. Bago tayo makinig, kinagawian natin, kinasanayan natin, at kinaugalian natin ang magdeklara ng mga mabubuting bagay. Sabi nga po natin, thank God I am prosperous. Sige tayo lahat, because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed, extremely blessed, highly favored, deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sige, mas malakas dyan. Sabi mo, my life is well. My family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Sige, palakpakan natin si Jesus. Sasal tayo po, brethren in Christ, ang ating pong series about the attributes of God. Kung sino po ang Diyos. And then, ito po ay nasa book 3 po tayo, which entitled, Who He Is Within Us. Sino ang Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Kinuha po natin sa Psalms 57:1, Be merciful and gracious to me, O God, be merciful and gracious to me, for my soul takes refuge and finds shelter and confidence in you. Yes, in the shadow of your wings will I take refuge and be confident until calamities and destructive storms are past. So ang Diyos ang ating kanlungan, ang ating tanggulan, ang ating kublihan, hanggang sa lumipas ang mga pinagdadaanan natin sa buhay, mga nararanasan natin sa buhay. Part 1, inaral po natin siyang Diyos ng katiyakan. He is the God of assurance in Proverbs 3:26. Part 2, siya ang Diyos ng kasiguruhan. He is the God of guarantee in Psalms 19:9. And part 3, siya ang Diyos ng kalakasan. He is the God of strength in Psalms 28:7. And part 4, siya ang Diyos ng kasiglahan. He is the God of stamina. 2 Thessalonians 2:16. And part 5, siya ang Diyos ng kagalakan. He is the God of joy in Nehemiah 8:10. And part 6, siya ang Diyos ng kasiyahan. He is the God of happiness in Job 1:10. And part 7, siya ang Diyos ng kakuntintuhan. He is the God of contentment in Hebrews 13:5. And part 8, siya ang Diyos ng kasapatan. He is the God of satisfaction in 2 Corinthians 12:9. And that was last Sunday. In-acronym po natin ang GIFT, G-I-F-T. God will satisfy us with goodness. God will satisfy us with increase. God will satisfy us with favor, and God will satisfy us with tranquility. And these are the acronym of the word GIFT: goodness, increase, favor, and tranquility. And now we are here in part 9, which entitled Siyang Diyos ng Kasagutan. He is the God of answer in Jeremiah 33:3. Brethren in Christ, let us read. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. This was the very utterance of God kay Prophet Jeremiah. Ulitin natin, sabi po ng Diyos kay Prophet Jeremiah, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nalalaman. Call to me and I will answer you and show you great and mighty things, fenced in and hidden, which you do not know, do not distinguish and recognize, have knowledge of and understand. So sabi ng Diyos, mga kapatid, tumawag ka sa akin. What the assurance? All the time, anytime na tayo ay tatawag sa Diyos, God gave us the assurance that He will answer us. At pag sumagot si Lord, ang sabi ng Bible, He will show you mighty things na hindi mo nauunawa, hindi mo natatalog, hindi mo naiintindihan, dahil God is the God of miracle. Ibig sabihin, God will do it in amazing way. Hindi po sa pamamaraan ng tao, kundi pamamaraan po ng Diyos. It seems it is impossible for you, mahirap sa iyo, parang hindi mangyayari, pero sa Diyos, lahat ng bagay ay mapangyayari. The heart of God's attribute. Christ
is the answer to all our longings. Ano man yung ating mga mga hangad sa buhay, ang kasugutan ay ang ating Panginoon. Then Christ is the answer to all our needs. Whatever needs you mga kapatid, you have, spiritual man, emotional man, intellectual man, physical man, material man, whatever, brethren in Christ, need you have, ang sagot ay sa Panginoon. Kaya nga sinasabi ng Bible na love your God with all your heart, strength, mind, and soul. Kasi ang tao, iya mabye kapag alayang lugod. Are you still here, church? Amen. So ang mga tao, naghahanap yan ng pag-ibig, naghahanap ng pagmamahal, ng magmamahal at mamahalin. Pero to let you know, brethren in Christ, kung gusto po natin ng pag-ibig at kailangan natin pag-ibig, masusumbungan natin sa Panginoon. Kaya di ba, ina-advise natin sa mga kabataan na magmahal kayo ng Kristiyano. Magmahal kayo ng mananampalataya, magmahal kayo ng born again, magmahal kayo ng mga anak ng Diyos. Because ang mga anak ng Diyos ay filled ng love of God, and that love will overflow, dadaloy sa'yo. Mahirap po kasi yung para magpag-ibig na sinasadya na lang. Mga kapatid, again, ang tunay na Kristiyano, hindi lahat din po ng nasa church, tunay. Hanapin nyo yung totoo. Dahil may mga hindi totoo na Kristiyano, mga kapatid. So, whatever need, emotional man, ano man ang pangangailangan mo, si Kristo ang kasagutan. And Christ is the answer to all our wants. Mayroon tayong mga wants. Hindi pa ba nakikita yan, Jun? Hallelujah. Praise God. So, si Lord, ano man ang wants mo, what do you want to be? Kaya nga, di ba, bata ka pa lang, tinatanong ka na, what do you want to be? Paglaki mo, gusto mo maging doktor, gusto mo maging abogado, gusto mo maging guro. Ano man ang gusto mo, whatever wants, mga kapatid, you have ang Diyos, ang patuloy na tutugon sa iyo. Without God, mahirap po maabot ang lahat ng ating pangarap. Maraming mga kabataan ang may mga pangarap sa buhay, pero again, without God, we can do nothing. Okay, Luke 11:9 and 10. Ito naman ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi ko sa inyo, sabi ni Jesus, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kakasumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap at ang humahanap ay nakakasumpong at ang tumutuktok ay binubuksan. So I say to you, ask and keep on asking and it shall be given you. Seek and keep on seeking and you shall find. Knock and keep on knocking and the door shall be opened to you. For everyone who asks and keeps on asking receives. And he who seeks and keeps on seeking finds. And to him who knocks and keeps on knocking, the door shall be open. Again, that is the assurance of God. Sabi ng Bible, humingi at ikay bibigyan, kumatok at ikay pagbubuksan, humanap at ikaw ay makakasumpo, mga kapatid. So, again, sabi ng Bible, keep on asking, keep on seeking, and keep on knocking. Tutok na hanggang walang nangyayari sa ating panalangin. Keep on knocking, keep on asking, and keep on, brethren in Christ, seeking, and you will find. Kaya tayo mga Kristiyano, mga kapatid, again, hindi tayo tumitigil hanggat walang nangyayari sa ating mga buhay. Dagdag pa po natin sa 1 John 3:22. At anumang, sabi nga ninyo, anumang. So whatever, sa English, at anumang ating hingin ay tinatanggap natin sa Kanya sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na nakalulugod sa Kanyang paningin. Take note ha, ang prerogative dyan, mga kapatid, ginagawa natin, tinutupad natin ang Kanyang mga utos
at ginagawa ang mga bagay na kalulugod. Pero baliktarin natin, kung hindi natin tinutupad ang kanyang mga utos, hindi natin ginagawa ang mga nakalulugod sa Diyos, kundi ang ginagawa natin puro hindi nakalugod kay Lord, hindi tayo pagbibigyan sa ating mga kahilingan. Sabi po ng Amplified, and we receive from Him whatever we ask, because we watchfully obey His orders, observe His suggestion and injunctions, follow His plan for us, and habitually practice what is pleasing to Him. Kaya mga kapatid, yung mga tao na nakatutuwa kay Lord, gumagawa ng tama, gumagawa ng mabuti, sabi ng Bible, anuman ang kanyang hingin sa kanya, ay kanyang matatanggap. At dagdag pa po sa John 16:24, sabi ni Jesus, hanggang ngayon, wala pa kayong hinihinging anuman sa pangalan ko, kayo'y magsihingi at kayo'y tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan. Up to this time, you have not asked a single thing in my name, as presenting all that I am. But now, ask and keep on asking, and you will receive, so that your joy, gladness, delight may be full and complete. Sabi ng Bible, wala kayong hiningi kay Lord na hindi niya ibinigay. Kaya nga totoo po yan. Wala tayong hiningi na hindi ibibigay ng ating Panginoon. Palapakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Ang purpose ng Diyos kung bakit tayo tinutugon sa ating mga panalangin, for us to be happy. Sabi mo nga sa katabi mo, gusto lang ng Diyos maging masaya ka. Gusto ng Diyos na tayo ay maging masaya. Tama po ba? Kaya whatever prayer we have, brethren in Christ, God will answer to us. Hindi sinabi ng Bible, tumawag ka, tutugon ako ng pwedeng hindi, pwedeng mamaya, hindi ganon. Ang sabi ng Bible, sabi niya, but now ask and keep on asking and you will receive. Receive. Hindi sinabing, maybe you will receive. Hindi sinabing ganon. Ang sabi doon, and you will receive. Ibig sabihin, assurance ng ating Diyos. Di ba sinabi ko sa inyo, bago dumating ang bagyo, lalo na ngayon, medyo ang daming prediction, di ba? Ang Israel ngayon ay ginigera. Sabi nga ng iba, itong kagera nila ay mga samahan pala po ito ng mga, sabi natin, iba't ibang bansa. At ang iba ay nagpre-predict na baka daw magkaroon na po ng tinatawag na World War III. Praise God. At hindi lamang po gera ang kanilang ina-anticipate, ang kanilang kinakatakutan yung sinasabing the big one. Na yung the big one ay parang mahahati ang buong mundo. What I'm saying this, brethren in Christ, kasi sabi ko nga, bago dumating ang sakuna, kalamidad, gaano kadami ang nagpray-pray kay God? Almost nothing. Gaano naman kadami ang nagpray-pray kay Lord kasalukuyan ng kalamidad at sakuna? Almost everyone. Tama ba? Halos lahat mananalangin yan. Pero after ng kalamidad at sakuna, how many people ang nagbibigay pasasalamat kay Lord? Ilan na lang. Kasi ang tao, doon sila nananalangin kung kailan at sulakin sa sitwasyon. Pero sabi nga ng doktor, prevention is better than cure. Maganda yung nag-iingat ka kaysa yung magpapagamot ka na lang. Praise God. Ang prayer before mangyari ang kalamidad, prevention po yun. Tama ba? Prevention ang tawag doon. Yung para bang wala pa man nangyayari sa iyo, you are praying to God, naiadya ka, ilayo ka ng Panginoon, prevention yun. Mahirap yung, kung kailan ka may problema, doon ka tatawag sa ating Panginoon. Amen? Kaya dito, ang sabi ng Bible, hallelujah, tingnan niyo po kung kailan tumatawag ang tao. Psalm 17:6, ako'y tumawag sa iyo sapagkat ikaw ay sasagot sa akin. Ang sabi po ng salmista, alam niya na pag tumawag siya kay Lord, tutugon si Lord, ikiling mo ang iyong pakinig sa akin at dinggin mo ang aking pananalita. I have called upon you, O God,
For you will hear me. Incline your ear to me and hear my speech. Ito na ang mas matindi. Kailan nga ulit tumatawag ang tao? Psalms 86:7, sa kaarawan ng aking kabagabagan ay tatawag ako sa iyo sapagkat iyong sasagutin ako. In the day of my trouble, I will call on you, for you will answer me. Kailan daw? Sa panahon lang ng trouble. Tama, pero again, kahit wala tayong trouble, pwede tayong tumawag sa Panginoon. Amen? Tutugunan tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. Kaya pray ng pray ng pray. Di ba napabasa niyo po yung placard, yung salitang push? P-U-S-H. Anong ibig sabihin nun ng push? Pray until something happen. Manalangin ng manalangin hanggat wala pang nangyayari. Hanggang mangyari ang iyong pinapanalangin. Kaya mga kapatid, mag-pray tayo kay Lord na mangyari man ang World War III at mangyari man ang the big one, ang pinakamalaking lindol ever na mangyayari sa buong mundo. Tawag tayo kay Lord because He will answer us. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ito na po yung panahon na magpapakatotoo tayo kasi anytime, pwede na po tayong dagitin ng Panginoon papunta ng langit. Because He will not let us to experience the tribulation. Hindi niya hahayaan na mangyari yung makakaranas tayo ng gera sa buong mundo, yung sasabugan ka ng missile. Praise God. Ang sabi ng Bible, hindi tayo tinawag ng Lord para mapahamak. Tinawag tayo ng Lord para iligtas. Kaya bago man mangyari ang World War III, ang the big one, alam ko ang church, dadalhin niya sa langit. At ang masasama lang yung mga Kristiyanong totoo. Kaya sabi ko sa katabi ko, magpakatotoo ka na. Praise God. Hindi po biro-biro. Kasi hindi ba kayo nagwa-wonder bakit tayo kailangan magsimba? Bakit kailangan natin pumunta sa church? Sa church ang pinag-uusapan, hindi lamang yung makapag-ministry, makatugtog, makaawit, makasayaw, makapakinig ng salita ng Diyos. The very purpose why we go to church, para tayo magkamit ng kaligtasan. At ang kaligtasan, yung ating pinaka-aasam-asam. Kaya mga kapatid, this point of time, praise God, yung mga ministries, extracurricular lang yan. Pero ang the main purpose why we go to church for us to obtain salvation. At ang kaligtasan ay makakamit lamang ng mga taong totoo na nananampalataya sa Kanya. Kaya tayo, no matter what, no matter how, ano man ang mangyari sa buhay natin, tuloy-tuloy tayo kay Lord, mga kapatid. Kasi, again, in the day of trouble, tumawag tayo sa Panginoon, makikinig siya sa atin. Amen? Sabi pa nga, tumawag ka lang kay Lord. Praise God. Tawag lang tayo ng tawag pa sa Panginoon. Tatlong bagay, mga kapatid, ang ating aaralan. God is the answers for salvation. Ang Diyos ang tugon sa ating kaligtasan. In Psalms 91:15 and 16, siya ay tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y isa sa kaniya sa kabagabagan. Praise the Lord. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. He shall call upon me and I will answer him. I will be with him in trouble. I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation. Kaya mga kapatid, ang tugon sa kaligtasan, praise God, ay ang Diyos. Sabi ko nga, God is the answer. God is the answer. Naalaala ko, mayroon na pong tatay na masyado na po siyang, sabi natin, hopeless. Nag-pray siya sa, siyempre, pagpananampalatay, nag-pray siya sa the Holy Family. Alam niyo po ba yung Holy Family? Yung naandun si Mary, naandun si Joseph, at naandun si Jesus. Tama? Sino bang pamilyar niyan?
At ang tatay na yan ay so desperate dahil several times, how many days and weeks na nag-pray siya doon sa Holy Family na tugunan. Kasi by the way, ang kanyang asawa ay nasa ICU at nasa critical na kalagayan. So, he was praying several times, pray and pray doon sa Holy Family na iligtas ang kanyang asawa sa ICU. And then, dahil desperate na hindi siya tinutugon, ang ginawa ng taong ito ay kinuha niya yung bata, si Jesus, at inilagay sa sako. Ang sabi niya doon sa mag-asawa kay Mary at kay Joseph, kung gusto niyong makitang buhay ang iyong anak, sabi niya gano'n, pakinggan mo ang aking panalangin. Sana nakuha niyo po yung kwento na kahit anong gawin niya, ang rebulto hindi po marunong tumugon. Sabi nga ng Psalms 115, may tainga sila, hindi nakakarinig, may mata, hindi nakakakita, may ilong, hindi nakakamoy, may bibig, hindi nakapagsasalita, may paa, hindi nakakalakad, may kamay, pero hindi nakakahawak. So they have all the parts of human being, pero wala po, hindi po nagpapangsyon. Praise the Lord. Amen? Amen? Sabi ko nga, namimilipit na ang sakit ng tiyan mo. Praise God. Nag-pray-pray ka doon kay Mary. Anong tugon ni Mary? Nakaganyan pa rin siya, di ba? Nakaganyan sa'yo. Amen? Mamamatay ka na sa karamdaman mo, ang tugon ni Mary, nakaganyan pa rin siya. Tama? Praise God. So, what I'm pointing out, brethren in Christ, ang tugon o ang answer ay nasa ating Panginoon. Palakpakan natin si Jesus. Amen. Hallelujah. Ang solusyon ng ating mga problema ay nasa Panginoon. Kaya, His answer ay kaligtasan. Attribute number 2. God is the answers for supplication. Ano man ang ating prayer, praise God. Prayer man yan ng kaligtasan, prayer ng kagalingan, prayer ng katalinuhan, lahat po nag-pray-pray. Ang sabi ng Isaiah 65:24, at mangyayari na bago sila magsitawag, sasagot ako, at samantalang sila'y nagsasalita, aking didinggin. And it shall be that before they call, I will answer, and while they are yet speaking, I will hear. Sabi ng Bible, bago sila tumawag, may tugon na si Lord. Bakit? Alam niya ang pangangailangan mo. Tama? Siya po ang mabuting Ama. Sabi nga ng Bible, ang ating Ama sa kalangitan, He knows kung ano ang kailangan natin. Kaya bago ka tumawag, alam niya na kailangan mo yan, mga kapatid. Alam niya ang mga walang pera. Praise God. Bago ka man tumawag kay Lord, Lord, bigyan mo ako ng pera, alam na ng Lord na wala kang pera. Tama? Amen. Praise God. He knows your situation. Hindi lingid kay Lord yung ating mga sitwasyon. Alam niya ang kalagayan ng bawat isa sa atin. Amen? Alam niya ang sitwasyon ng bawat isa sa atin. Kaya bago ka tumawag, alam na ng Ama mo sa langit, praise God, ang iyong kakailanganin. Kaya pag tumawag ka, sabi ng Bible, while you are speaking, God will listen to you. Kaya pakikinggan tayo ng Panginoon. Amen? By the way pala, sa mga binatang mga nandito, praise God, mga binata at dalaga na nandito, alam ko, nag-pray-pray kayo ng mamahalin nyo sa buhay at nag-pray-pray kayo ng magmamahal din sa inyo. Hingin nyo po sa Panginoon. Kasi, ang sabi ng Bible, ang mabait na asawa galing sa Panginoon. Kaya, malalaman nyo kapag bigay ni Lord kasi mabait. Tama? Kapag ka ang isang partner hindi mabait, hindi siya galing kay Lord. Tama? Kaya pinag-pray-pray yan. Hindi po yung nakita mo lang medyo mapurma. Kita mo si Marino, purma. Praise the Lord. Pero mga kapatid, ipinag-pray-pray ang partner. Kasi si Lord nagbibigay. Hindi lamang po yung nakita mo, pwede na to,
Pwede na yan. Hindi po. Hingin mo sa Panginoon. Kaya sabi ng Bible, wag naman tayo magbalat kayo, no? Wag naman tayo magplastikan. Alam niyo po kung bakit tayo nag-i-exist? We exist to love and to be loved. Ulitin ko ha. We exist to love and to be loved. Sa Tagalog, nabubuhay tayo para magmahal at mahalin. Kaya nga sabi ko sa inyo, walang tawagan na mag-shoota. Kasi ang shoota, ano yung compound word ng short time. Kaya malalaman mo yung mga magsushoota, 3 buwan, wala na. Aliwanan naman. Ang sabi ko, tipan. Sabi nga natin, tipan. Alam niyo po yung tipan, bakit yung dalawang tapyas ng bato ang tawag ng tipan? Magkabiyak sila, pareho sila. Ang tipan kasi kung ano ang hugis ng kabila, yun din ang hugis ng kabila, yun ang tipan. Are you here, church? Yun ang tipan. So ang tipan, how I define ang sinasabing tipan? Malalaman mo ang katipan mo because kung pinangangalagaan mo siya, aalagaan ka rin niya. Kung minahal mo siya, mamahalin ka rin niya. Amen. Makapagalitang ikang malugod, tapos hindi ka kaluguran. Nakakapagod yun. Yung ikaw ang nagmamahal, tapos hindi ka minamahal. Naku, ang hirap na. Tapos, sabi pa nga ng iba, kung sino pa ang minahal, iba pa yung minamahal. Ang hirap nun, mga kapatid. So, pagka kayo ay mayroong minamahal, na iba ang minamahal, itabi mo sa isip mo, hindi mo katipan yan. Huwag mo ipili. Amen? Are you here, church? Huwag mo ipili. Kasi ipipilit mo, gusto mo siya, pogi siya, macho siya, may abs siya. Praise the Lord. Kung hindi ka nga mahal, hindi mo siya katipan. How you will know kung katipan mo ang isang tao? Kasi tutumbasan niya yung ginagawa mo sa kanya. Amen? Huwag yung pilitin. Pag nakita mo na para bang you are very caring, wow, praise the Lord. Tapos ikaw hindi ka man lamang kinikir, hinayaan kang langawin doon sa praise the Lord. Huwag mo nang ipili. Amen? Kasi, mga kapatid, ang magkatipan, pareho po ang ginagawa nila sa bawat. Is that clear and loud, church? So, ang sinasabi ko, hilingin natin sa Panginoon ang lahat. Kasi bakit ko pumasok sa ganyan sa pag-ibig? Kasi ang pag-ibig, kailangan din yan ng tao. Amen? Huwag mo sabihin, ako hindi ko kailangan. Hindi totoo yun. Mga kapatid, we all need love. Pero ulitin ko, nagmamahal ka, hindi para lang magmahal, nagmamahal ka para mahalin ka rin. Tama? Praise the Lord. Palakpakan natin si Lord. Kaya kita niyo po, mga kapatid, yung mga pag-aaral ko sa church, sa Dungsan, sa mga church na pinuntahan natin, alam niyo po ba lahat ng mga nawalang yun? Kung ano naging problema? Nanligaw ng di mananampalataya. Ang mga unbeliever, automatic hindi sila galing kay Lord. Maganda sila, sexy sila, mahaba ang buhok, maputi, balbon, pero hindi naman galing kay Lord. Hindi yan. Praise the Lord. Maganda na yung sexy na, mahaba pang buhok, maputi, balbon, galing pa kay Lord. Para kang laki na yun, nanalo ka ng tungin. Praise the Lord. Amen. Parang ikaw ang nagwagi sa lahat. Amen? Alam pa natin si Jesus. Meron akong kakilala. Sabi ng kakilala ko na hinatilyo, sabi ko, ilang taong ka na? Sabi niya, 17. Kako, hindi ka pa ba nanligaw? Hindi pa ako nanliligaw eh. Sabi niya, bakit hindi nanliligaw? Kasi hinahanap ko yung babae na mamahalin ko. O hindi mo pa nakita. Sabi ko, may papakilala sa'yo. Sabi ko, ayoko ka ng mga babaeng easy to get. Gusto ko yung babaeng NBSS. Ano ba yung NBSS? No boyfriend sense.
Ano yung SS? Since? Ano yung S? Since school. Praise the Lord. Palapakan natin si Lord. Amen. Huwag niyo akong tularan. Huwag niyo akong tularan. Kasi sa sobra kong kamamadali, pirin mo, naligaw ako ngayon, kinabukasan, sinagot ako. Ganun kang pogi ako eh. Tapos nang sinagot ako, pinalipas lang namin ang 3 buwan, kasal agad. O kasi sabi ko, baka maumpog, mag-change mind. Praise God. Ay after 3 months, nagpakasal kami. Ang naging problema lang, hindi ko siya masyadong kilala. Nung magkasawa na kami, naku mga kapatid, burara pala. Praise God, magulo sa bahay. Hindi marunong maglinis, hindi marunong maglaba. Walang alam. Praise the Lord. Sana nagpakasal na lang ako ng bingot. Praise God, walang alam. Kaya mga kapatid, ulitin ko, ina-advise ko sa inyo, hindi mo lang kailangan ligawan ng isang tao para makilala. Kaibiganin mo ng 3 taon. Pwede mo naman siya kahit kaibigan, pwede mo naman i-date. O sasabihin mo, friend, pwede ba tayong kumain sa Jollibee? Alam niyo po, yung knowing each other, hindi mo kailangan ligawan o maging kayo bago mo makilala isang tao. Maging magkaibigan kayo. After 3 years, nalaman mo na yung amoy ng hininga niya, nalaman mo na yung amoy ng paa niya, nalaman mo na ang amoy ng kilikili niya. Kung nakita mo na okay na siya sa'yo, doon mo siya ligawan. Tama? Kilala mo ang isang tao. Mahirap naman yung si Junjun manliligaw, tapos nakilala niya, ay makanya niya pala, i-break eh. Tapos manto na naman aliwa, tapos kinilala na naman, tapos sabi niya, ay makanya niya palang ugali, babantot niya palang ugali, makanya niya. So i-break na naman. Mature ya. Ang gagawin niyo mga kapatid, sabi mo nga sa katabi mo, be friend. Huwag mo nang ligaw-ligaw. Praise the Lord. Amen? Pinapayuhan ko kayo mga kabataan para ikaw din hindi ka masyadong nasasaktan. Kasi mahirap yung ma-broken heart. Amen? Amen? O sabi mo sa katabi mo, be friend. Di ba sino may gusto kay Mikaelo? May gusto kay Mikaelo. Pwede niyo man i-friend lang muna si Mikaelo. Kilalanin niyo muna si Mikaelo kung malakas kumain yan. Praise the Lord. Kilalanin niyo muna kung praise the Lord. Hindi naman kailangan maging kayo. Naintindihan niyo ba mga kabataan? Kasi ayoko po kayong masasaktan. Hallelujah. Ayoko yung broken hearted. Kaya balikan natin mga kapatid. Sa ibang church, alam niyo po kung ano nangyari, bakit nawala sila. Kasi yung mga gusto nila, ibang minahal, ang gusto naman, nagka-problema, kaya hindi na sila nagsimba. Pero tayo, friend lang. Halimbawa, gusto nyo may gusto kay Ruby, pwede naman sabihin kay Ruby, pwede ba tayo mag-dinner? O di, kaswelo ni Ruby kung laging may nanlilibre sa kanya. Are you her church? Yes. O ngayon, si Ruby, pag after 3 years, makikilala nyo na si Ruby kung mabait. Pwede nyo naman kung dalhin sa bahay nyo, pakilala, friend ko. Yan o, diba? Pakilala para... bakit ko po sinasabi ito mga kapatid? Kasi gusto ko ang mga kabataan, maghanap kayo ng Kristiyano. Huwag kayong maghahanap ng unbelievers. At dito, halimbawa papapangalan na po ako kay MK, hindi pa kayo sure kung Kristiyano si MK, hindi. Ilalanin nyo rin ng husto. Kasi baka tumutugtog, akala mo dahil nagdradram, Kristiyano, hindi. Hindi yun ang basihan, yung pagtugtog. Kilalanin nyo, praise God. Kasi baka naman, pag nakita nyo sa hawin, naninigarilyo pala. Tapos pag nakita mo na, nagiinom pala. So, kailangan kinikilala ang lahat ng bagay. Tama? Pero hindi ko sinabi sa MK naninigarilyo. Sabi ko, baka. Baka naninigarilyo, baka nagiinom. Kilalanin nyo. Are you in church? Sige po, ang nakakaunawa, palampakan natin ang Panginoon. Alam niyo po, advice ng isang tatay yan sa inyo.
Hallelujah. Hindi ko kayo binabawalan magmahal at mahalin. Maging maingat po kayo. Kilalanin nyo ng gusto ang isang tao bago nyo ibigay ang matamis na oo. Kita nyo po si Michelle. Alam niyo po ang story, ang love life nila. Ang amo ni Jonas, amo ni Michelle. Praise God. Nakilala si Michelle ni Jonas dahil iisa ang kanilang amo. Praise God. Si Michelle, yung kadalagahan niyan, maputi yan. Praise God. Tapos, dahil siya ay kasambahay din, nakita ni Jonas na okay to. Tapos siguro si Jonas, pag pumupunta doon sa amo niya, pinagtitimpla ng kape. Tapos may kasamang laway. Joke na. Kita niyo po, kahit medyo sila, siyempre wala namang relasyon na hindi nag-aaway. Pero kita mo, nandiyan na, meron na silang ilang anak, 3. Papang-4 pa yun. Hallelujah. Kasi nakikita ko, pag dumarating si Jonas, pawisan, pinupunasan niya eh. Wow, kasweet naman ng dalawa. Akala nyo, hindi kayo kumakain ng tuyo. Praise God. Pero what I'm saying is, dahil habang nagtatrabaho si Jonas, nagtatrabaho si Michelle, nagkakakilala na sila. Maganda yung kilala nyo ang bawat isa. Amen? Amen po ba? Amen! Palapakan natin si Lord. Amen. Kilalanin nyo kung babaero. Kilalanin nyo kung maraming mga ka-chats. Actually, bakit ako napakwento? Kasi para mawala yung ano natin. Actually, ayaw ko yung account na ginagamit ng account. Minsan meron akong chinat. Sabi niya, GF Ins. Pakialam mo nga ako, hindi ko ang ka-chat ko. Yung pala, yung account ng chinachat ko, binuksan ng babae, siya ang sumasagot ngayon. Sabi niya, sino ka ba? Yan ang problema sa'yo. Pinapakilaman mo ka ako yung account ng boyfriend mo. Tapos tatanungin mo ako kung sino ako. Siyempre, hindi mo ako kilala kasi hindi mo ako kaibigan. Tama. Amen. Alam niyo po, nireal talk ko siya. Sabi ko, alam mo bakit ginagamit mo ang account o binubuksan mo ang account ng boyfriend mo? Wala kang tiwala. Kasi ganito po yun, pag may tiwala kayo, hindi mo naman kailangan kunin ang password. Hindi mo naman kailangan magpalitan kayo ng account, your account, my account, yung count, palitan sila. Praise God. Kasi ang totoo lang talaga, pag totoong mahal ka ng isang lalaki, kahit 100 ang ka-chat niyan, ikaw pa rin ang nasa puso niya. Hallelujah. Amen? Amen po ba? Kaya, sabi ko doon sa babae, sabi ko, GM out. Kasi nakalagay, GM is. Sabi ko, GM out. Hallelujah. So, ano po, pero banda mo rin, nagpakilala ko. Pastor po niya ako, sabi ko. Hallelujah. Kasi alam niyo po, mahirap yung mga bagay-bagay. Again, bago ka tumawag, tinugon ka na ni Lord. Kasi alam niya, kailangan niya. Aniniwala ba kayo na ang mga mababait na sa, huwag kayo masyadong naghahanap para kayo mauubusan. Kita ko si Marino, hindi siya masyadong, alam niya, may partner siya. Praise God. Hallelujah. Makikita niyo yung mga kapartner nyo, mga kapatid, huwag kayo masyadong naghahagilap na, parang po, petsa, year 2024 na. Yung kayo magmamadali, mayroon po talagang inilaan ang bawat isa sa atin. Amen? At ang inilaan ng Lord para sa inyo, maniwala kayo, kung paano mo siya minahal, ganun kanya mamahalin in return. Okay, palapakan natin si Lord. Attribute number 3. God is the answers for supernatural. Sabi ng Jeremiah, balikan natin, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at ako'y magpapakita sa iyo ng mga dakilang bagay at mahihirap na hindi mo nang alalaman. Call to me and I will answer you and show you great and mighty things, fenced in and hidden, which you do not know, do not distinguish and recognize, have knowledge of and understand.
Mga kapatid, ang mga himala ay galing yan sa Panginoon. Tulad kanina, sabi ni, sino kayo ito? Ni Sean, wala daw gas yung motor. Alam niyo po ba yung binigay ko pang 50 kanina? Yung 50 na panggas, napulot ko lang yun. Habang nagdadrive ako kanina, may lumilipad-lipad na 50. O, nakiramdam ako kung may babalik, may dadampo, di ang dami ng luman, walang lumadampo. O, akin na naman ito. So, praise God. Sabi ko kay Lord, bakit naman 50 lang? Gusto ko sana 1,000. At ang pinag-pray ko, alam niyo po mga kapatid, hindi po malayo kasi mag-iwan. Mga kabataan, maniwala po kayo sa himala. Bakit? Kasi ang himala, nangyayari yan. Praise the Lord. Amen? Yung inyong mga wallet, ipag-pray nyo yan, yung bank ninyo, Lord, i-bless mo yung wallet ko. Ang hirap kaya ng walang pera, di ba? Kasama ni RC yung girlfriend, hindi man lamang mailibre sa Jollibee. Kasi sasabihin ni Arsen, wala akong pera. Ang sarap ng may pera, di ba? Lalo na ngayon, bukas ang Jollibee dyan ngayon sa Pampang, Michelle, di ba? Bagong bukas ang Jollibee. Dito sa... Saan ba? Dito. Pampang ba yun? Yung bago? Yung dito. Sa... Baba ng tulay. Sa may PPT ba yun? Petron? PPT. Hallelujah. So, ayun, pwede kayong kumain doon. Masarap po kasi ganito yun, mga kapatid. Ang developing ng relationship, maganda yan ang lilibre. Alam niyo po, mapalad na nga ngayon eh. Kasi pwede na po ang babaeng manlibre. Pero sa panahon namin nila Michelle noon, lahat ng pamasahe, manlibre. Kanina Michelle, sino kumagastos? Lalaki. Ngayon, dahil gwapo yung lalaki, praise the Lord, kami ng babae, sige, kahit na lang ang pera, tara, din tayo, akong kagastos. Hirap, mga kapatid. Hallelujah. Pero sa aming panahon, lalaki talagang responsible sa lahat ng gastos. Amen? O sabihin mo nga, himala. Ang kailangan natin magkaroon ng himala. Praise God. Hallelujah. Ako nga, di ba, lagi ko sinasabi sa inyo, pag wala akong budget, naglalaba lang ako, may lumulutang na 500. Minsan pag wala akong budget, binubuksan-buksan ko lang ng Bible, may nakasingit na 1,000. Ganun po si Lord kasi pwede siyang maghimala. Natandaan niyo po ba na kahit ang uwak kaya niyang dalhin? Kaya niyang, mga kapatid, ang uwak kaya niyang gamitin para magdala ng pagkain. Natandaan niyo yung pusa na may hilang-hilang bangos? Praise the Lord! Sarap doon. Kaya ako mag-aalaga ko ng maraming pusa para pag bagong pamalinggi yung mga kapitbahay ko, pakakawalan ko sila lahat. At maya-maya kanya-kanyang balik, may hinilang karne, may hilang ano. So puno lang, hallelujah. Alaala ko talaga dyan sa Abakan. Dyan ang church namin sa Abakan dati. Doon ako sa likod nakatira. Eh tama-tama, umagang-umaga, may hilang-hila yung pusa ko na bangus. Ang laki ng bangus, hila-hila. Ang ginawa ko, kasi wala talaga kami ulam, may mga inaalagaan pa ko, si Jonas, doon pa nakatira yan. May mga inaalagaan ako sa bahay dati, nakatira sa bahay. Ginawa ko, prinito ko kaagad yung bangus. Wala nang abi-abiso kung kanino. Maya-maya may kumakatok, Pastor, ano po yan? May napansin po ba kayong bangus? Sabi ko, pareho tayo ng ulam. Bangus din po yung ulam namin. Hallelujah. Yung pala, yung bangus na yung galing sa kanila. Sabi ko, bakit? Nawawala po yung bangus nila pagkulang sa table. Nawala agad eh. Sabi ko, huwag ka mag-alala. Bigyan na lang kita ng ulam. Praise God. Di niya alam, yung ulam namin galing sa kanila. Kaya binigyan ko kasi wala silang ulam. O kita mo, nalibre na ako ng ulam, nakapamigay pa ako. Ganon ang Lord maghimala. Amen? Isa pang babae, praise God, wala nag-pray-pray, inaaway ang kanyang asawa. Sabi niya, wala na tayong ulam. Sabi, nag-aaway sila. Nagalit yung kapitbahay, nagkaguguro sila. Pinagbabato sila ng sardinas. Ang iingay nyo! Pinagbabato sila ng sardinas. O di umulan ng sardinas, nagkaroon sila ng ulam. Kaya ang Diyos, marunong siya sa buhay. Amen? Kaya yung mga walit-walit ninyo,
yung mga likod ng cellphone ninyo, pag pray nyo, pag-gising ninyo, baka may nakasingit, isilingit si Lord. Amen? At isa pang kwento, para kwentuhan tayo mga kapatid. Hallelujah, may isang anak. Sabi niya pa, mag-a-abroad ka. Sabi niya, bigyan mo ako ng allowance sa school. Sabi ng papa niya, anak, ito ang iiwan ko sa iyo, Bible. Araw-araw, basahin mo. Yan ang bili ng kanyang daddy. Alam mo, ginawa ng anak, pakalis, itinabi lang yung Bible, hindi niya binasa. After 1 year, sabi niya, pa, hindi mo ako binibigyan ng allowance. Sabi niya, binabasa mo ba ang Bible, anak? Hindi po. Anak, sa bawat araw, nababasahan mo, bawat pahina, may nakasingit po doon na pera. So, bawat basa niya, mayroon nakasingit na pera. Yung pala, hindi nagbabasa ng Bible, kaya hindi niya nakukuha ang kanyang allowance. Kaya tayo, mga kapatid, pagdating po sa salita ng Diyos, read it, and God will do miracles sa buhay natin. Amen? Hallelujah. So, di ba nag-enjoy tayo sa, kita niyo po, sino ba nasa harap nung sasakyan? Nung linggo? Si Marino at saka si Jensen. Kita niyo mo, bago tayo umalis, di ba? May nag-abot. Mga kano? 500. O, panggas agad. So, kahit hindi ka nag-pray-pray, ang Diyos marunong. Amen? O, ano ginawa ko? Tumubo pa ho ako, pinanggas ko lang 300. Hallelujah. May 200 pang natira sa akin. So, ganun po kabuti ang Panginoon. Di mo naman inaasa, bigla na lang kumatok si Pastor. Hallelujah. Sabi niya, Pastor, nag-abot sa akin ng 500. O kako may panggas na ano. Di ba masarap kaysa naka-jeep tayo? Maganda yung naka-ano tayo, di ba? Naka-van? Hallelujah. Sa susunod po, ay isasali ko po kayo sa ibang fellowship kasi dito parang yung sa New Hope, sa ibang church, parang paunti ng paunti sila eh. Ngayon isasali ko kayo sa ibang grupo, bandang Tarlac naman. Doon talagang maraming kabataan doon at ang gagawin po natin, nakaban naman po tayo lagi. Hallelujah. Isasali ko po kayo, mas marami po doon, kaila Pastor GP, Bula noon. Marami po silang kabataan. Bali, nilalahukan po sila ng 7 church. Kaya pagka sumali tayo doon, mas marami. Amen? Kasi alam niyo po, gusto ko po kayong ma-involve kasi mas maganda yung mga kaibigan ninyo Kristiyano kaysa magiging kaibigan ninyo mga ano lang. So gusto ko involve kayo. Praise God sa mga bagay-bagay. Again, God will do miracles. Amen? Sama po natin, God is the answer for salvation. God is the answer for supplication and God is the answer for supernatural. So, tatlong bagay naral natin, salvation, supplication, and supernatural. Last, at kung ating nalalaman na tayo'y dinidinig niya sa anumang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingan sa kaniya'y ating hiningi. And since we positively know that He listens to us in whatever we ask, we also know with settled and absolute knowledge that we have granted us as our present possessions the request made of Him. Alam daw po natin, mga kapatid, na anuman ang ating hiling, dinigin tayo ng ating Panginoon. Amen? So pakikinggan tayo ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sa last slide, we have the confidence of His answer, we have the assurance of His answer, and we have the guarantee of His answer, and we have the eternal word of His answer. Mayroong salita ang Diyos na anuman ang ating hingin, ibibigay ng Panginoon sa atin. Kaya mga kapatid, we have that assurance, we have that guarantee, and we have that confidence, mga kapatid, and we have the word of the Lord. Panghawakan po ninyo, mga kapatid. Kaya mga kabataan, ano tayo, yung laging positive tayo magsalita. Pag-isip mo sa umaga, sabihin mo lagi, Lord, thank you, I am your children, I am your child, I am blessed.
laging blessed. Amen, mga kapatid. Kaya, ikaw ay mayroong kasiguruhan na tutugunan tayo ng ating Panginoon. Amen? Sige po, tayo lahat mga kapatid. Praise God. At ating pong pagpasalamat sa Panginoon ang mga salitang ating napakinggan. Hallelujah. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan, katapatan at kadakilaan sa amin. Thank you Lord, thank you Jesus. Sige po, dugutan na po. And we will pray sa Panginoon. Na anuman ang mga prayer natin, anuman yung gusto natin mangyari sa ating buhay, God will listen to us. Thank you Lord, hallelujah, dahil mabuti ang Panginoon sa atin. Sige po, meditate the word of the Lord, mga kapatid, at tayo po ay magpre-pray sa Panginoon. Hallelujah. Salamat Lord sa iyong mga salita na amin pong napapakinggan dahil hindi mo kami pinagkulang. Alam ko namin Lord that your word hindi siya babalik ng walang kahuluhan. I pray God na sa lahat ng kabataan, sa lahat ng iyong mga anak na narito Panginoon, whatever prayer they have this morning, we have the assurance na kami Panginoon ay iyong didinggin, iyong pakikinggan. Salamat God, salamat Jesus, at i-bless niyo po ang bawat isa sa amin. Ikaw patuloy ang magpala sa bawat isa sa amin. Salamat God dahil hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan. Lord, whatever prayer we have today, anuman po ang panalangin, Panginoon, ng iyong mga anak sa umagang ito, i-grant niyo po lahat, Panginoon. Salamat God. I-bless niyo po ang aming buhay, i-bless niyo po ang aming mga ginagawa, i-bless niyo po ang aming pamilya, i-bless niyo po yung aming study, i-bless niyo po lahat ng aming aspeto ng aming buhay, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And this all we pray in Jesus' name. Shall we say, Amen and Amen. Palapakan natin si Jesus.